Papaano po ba magkaroon ng epekto ang katawan at dugo ni Kristo na tinanggap natin sa komunyon? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ang ilang araw ay muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ubos na ang kanilang baon kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang uuwian ng ilan sa kanila. Saan naman po tayo kukuha rito sa ilang ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan pong tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. 7 lamang po, sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Hinahati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganun nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno sila ng 7 kaing. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano kaya ang nangyari sa karamihan pagkatapos silang pinakain ni Jesus? Marahil sila ay bumalik sa kanilang mga tahanan na busog at spiritually satisfied. Sila ba ay naging bagong tao? Sila ba ay naging masugid at tapat na tagasunod ni Jesus? Maliwanag na ang karamihan sa kanila ay hindi naging bagong tao at hindi sila naging tapat na tagasunod ni Jesus. Dahil kung nagkataon, hindi sana nila pinabayaan sa Jesus nang siya ay inaristo at pinahirapan. Ano ang nangyari sa atin? Pagkatapos nating dumalo sa banal na misa kung saan tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos at kumain ng katawan at dugo ni Kristo, pinapayagan ba natin sa Jesus na baguhin tayo tuwing nakikinig tayo sa kanyang mga salita at tuwing tinatanggap natin siya sa banal na komunyon? Ang gustong mangyari ni Jesus ay baguhin tayo upang maging tunay na tagasunod niya. Ito ang kanyang pangarap sa atin. Ngunit sa bandang huli, nasa ating mga kamay pa rin ang kalayaan na magpasya para sa ating sarili. Kung tayo ay maging tunay na tagasunod niya o hindi, kung papayagan natin ang kanyang katawan at dugo na baguhin tayo o hindi, ang pagpili ay nasa atin. Ngunit ang matalinong pagpili ay ang pagpayag na baguhin tayo ni Jesus. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, tulad ng pagpaparami mo ng tinapay at isda upang pakainin ang marami sa mabuting balita, kami dumudulog sa iyo para sa lakas at patnubay upang palakihin ang aming tapang at determinasyon sa harap ng mga pagsubok. Bigyan mo kami ng karunungan upang malampasan ang mga hamon at ng habag upang maglingkod ng walang pag-aalinlangan. Naway maging matatag kami sa aming tungkulin na protektahan at ipagtanggol ang aming bayan at ang kanyang mga mamamayan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.